sa tingin ko, yung pinaka-frustrating is yung takot. Yun ba, sino ba naman ang may gustong magka-cancer? Wala, di ba? Or sino ba naman ang magkaroon ng, for example, sa suso lang, kasi yun ang kitang-kita mo eh. Dadating sa'yo, ang laki-laki na, tapos nagnanaknak na yung sugat. O kaya, magtataka ka, parang inalagaan mo yata yung bukol mo. Bakit ngayon ka lang napat? Kasi may takot eh. Kasi ang akala nila, parang death sentence, no? Ang salitang cancer. And hindi naman siguro kailangan na kung anong pinag-aralan mo para malaman mo na may bukol na pag ganyan lumalaki, yung salitang cancer ang unang pupunta sa utak mo. Kahit leukemia, makita mo anemic ka, curable ang leukemia, curable ang cancer if you remove it early. And yet, yung takot nandun, so yun ang pumipigil. So, bukod sa takot o yung gastos pa, ano ba yung based on sa mga studies yung nagpipigil sa kanila magkonsulta early para ma-save natin yung buhay? Oo. Actually, ang takot sa gastos. Yun din. Kasi alam naman nilang walang-wala sila. Kulang na nga yung para kumain, para sa pag-aaral. And then yung pupunta kang doktor, kunyari pupunta ka sa government hospital, magagaling ang doktor, pero yung pila naman. Di ba? So parang pila, sobrang habang pila, hindi naaabot yung pasyente. Hindi maabot ang pasyente, tapos in pain, hindi comfortable, tapos yun yung mga dahilan, kadalasan kung bakit hindi na lang sila nagpapatingin. So sa sitwasyon natin ngayon, Dr. Trixie Tiangco, ano ma-advise mo sa patient na may bukol or anemic, na baka may breast cancer, may leukemia? Anong dapat nilang gawin? Saan sila pupunta para meron silang magagawa sa sakit nila? Ipatingin ang bukol sa doktor. Binabanggit ko kay Dr. Lisa kanina, ang mga general practitioners ngayon are very important kasi sila yung front line. No? Kahit hindi ka agad magpatingin sa specialista, hindi naman agad kailangan sa medical oncologist. Meron tayong mga health center, meron tayong mga maliliit na clinics na nasa community, no? Na pwede naman puntahan, ma-assess ng doktor,